Magandang araw. Hello. Magandang araw. How are you? And welcome mga kasambahay to another episode of your favorite health and medical program. This is Doctors on TV. My name is Dr. J.M. Ko. I'm an internist and an endocrinologist. And joining me today, the very beautiful nutraceutical expert, Miss Yas Moralia. Magandang araw. It's Magandang such a araw, beautiful Miss day Yas. today. Yes. And we're here at the very beautiful Manila Med Comprehensive Care Center at the Executive Checkup Lounge. For our topic, we'll be talking about executive checkup. The importance. The importance, bakit kailangan ba mag-executive checkup ang isang tao? Ayon sa Department of Health, mayroong 6 leading causes of death dito sa Pilipinas. Ito ay ang heart disease, diseases of the vascular system, pneumonias, cancers, tuberculosis, at diabetes. Maaring maiwasan ang lahat ng ito sa pamamagitan ng early detection, management, at treatment. Gaya na lamang ng ating kasangbahay na si Minyong. Gitarista siya tuwing umaga sa programang Pondahan ni Kuya Daniel. 2 years ago ay nakaranas siya ng mild stroke, dahilan upang pansamantalang mahinto ito sa paggigitara. Ang awareness sa mga naturang sintomas ay isang paraan upang makaiwas sa malalang karamdaman na kadalasang nagiging sanhi ng kamatayan. Kaya mahalaga na magpa-check up ng maaga o magkaroon ng annual executive check-up. Ito ay isang komprehensibong paraan upang ma-assess ang health condition ng isang tao. Para sa iba pang kaalaman at kung paano ito isinasagawa, samahan ang ating mga medical expert, Doctors on TV. And to help us understand our topic, we've invited a graduate of the University of the Philippines College of Medicine. She's the former chair of the Department of Anesthesia here at Manila Med and currently the head of the Center for Comprehensive Care at Manila Med, Dr. Ana Isabel Hervacio. Magandang araw. Hello, good morning. Magandang araw sa iyo. At magandang araw din sa inyong mga nanonood na kasambahay namin. Sa araw na ito ay gusto namin ipaalam sa inyo kung ano ang kahalagahan ng executive check-up. Okay? Basically for detection of disease and of course prevention of disease. Alright. Okay. May mga karamdaman na sa umpisa walang simptomas ang pasyente. Yes. And minsan nagpupunta na sa doktor, medyo seryoso na ang kondisyon. Kaya ang executive check-up ay makakatulong para ma-prevent ang disease at ma-detect ng maaga. Gaano naman kadalas natin ginagawa ito? Ano dapat ang age na magsimula ng executive check-up? Karaniwan ay inirekomenda namin ang executive check-up at least once a year. Once a year. At walang edad na required for an executive check-up. No? Kasi may mga kabataan na kahit bata sila ay mayroon na silang mga karamdaman na maaaring hindi nila alam na mayroon sila pero actually ay pwedeng makakos ng serious na kondisyon later in their lives. Kaya ang kalusugan ay para sa kahit anong edad ng pasyente. Buti na lang may mga schools ngayon na every year talaga required na magpa-check yung mga bata. Hindi nga lang executive siguro. And Dr., ano yung mga sakit na to ng mga walang sintomas na later on pwede magdulot ng mga komplikasyon? Very common, hypertension at diabetes. No? Talagang sa umpisa ng mga karamdamang ito, halos parang mga walang nararamdaman ng mga pasyente. At tulad nga ng sabi ko kanina, kung ito ay lalala pa, ay maaring mas mahirap ang gamutan at magkaroon pa ng mga seryosong komplikasyon. So truly, Doktora, executive checkup is really important, not just for people who have illnesses, but really for everybody, kahit wala kang naramdaman. Pati bata. Pati bata, kailangan Dapat nag-executive check-up na rin. Very critical yung mga eyesight, yung mga hearing, hindi nakikita. So ng schools mga should bata. administer programs. Yes, na. oo. Okay. But before we proceed mga kasambahay with our discussion with Doktora regarding executive check-up, panoorin muna natin ang latest sa mundo ng medisina sa Health Update. Apat na 47 barangay sa buong bansa ang tinukoy ng Department of Health na kabilang sa hot zone areas o ang mga lugar na patuloy ang pagtaas ng kaso ng dengue.
Kabilang sa mga inalerto ng DOH ang isang barangay sa Region 1, 5 sa Calabarzon Region at isa sa lalawigan ng Pampanga. Tig-iisang barangay rin sa Antique, Guimaras at Iloilo. 7 naman sa Cebu Province, 3 sa Davao City, 13 sa South Cotabato at 10 sa Cordillera Autonomous Region. Habang 4 naman sa Metro Manila, kabilang na ang Barangay Longos sa Malabon at Barangay Fairview, Navotas Proper at Payatas sa Quezon City. Pag hot zone, kailangan maghanda na po yung malalapit na ospital sa mga nasabing lugar kung saan kailangan maglagay na po sila ng dengue express lane. Sa huling datos ng DOH, nasa mahigit 70,000 kaso ng dengue ang naitatala sa bansa. Mula January 1 hanggang July 23 ngayon 2016, mahigit 300 rito ang namamatay na. At yan po mga kasambahay ang ating health update for the week. Before we proceed with our discussion, please join us in our social networking sites. Please like us on facebook.com/DoctorsOnTV. Follow us on twitter.com/DoctorsOnTV. Email us at doctorsontv@gmail.com. Watch us live streaming on the internet wherever you are in the world, www.untvweb.com. At Miss Yas, meron tayong bagong social media app, Quipsphere. Follow us at DoctorsOnTV. Break the silence. And later on, we shall be continuing our discussion on executive checkup. Actually, meron tayong patient who has undergone the executive checkup procedures here at Manila Med. Don't change the channel mga kasambahay. Magbabalik po ang Doctors on TV. Up next, Gadget for Kids in Baby Talk. How patient is being assessed and see what kind of executive checkup is suited for you. When Doctors on TV returns. And welcome back mga kasambahay to Doctors on TV. Dito pa rin tayo sa Executive Checkup Lounge of Manila Med. Kasama pa rin natin ang Head of the Center for Comprehensive Care here at Manila Med, Dr. Ana Isabel Hervasio, talking about executive checkup and the importance of it. Kasama na rin po natin ang isang client from UNTV Action Center, Mr. Rolando Prado, isang 47-year-old male. Baka mas kilala niyo siyang as Minyong from Pundahan ni Kuya. Wala naman siyang nararamdaman ngayon pero naka-experience siya ng stroke. Mild stroke lang naman noong 2014. Complaint din niya, parang naninilaw ang balat niya. Hello, magandang araw Minyong. Magandang araw. Idol ko pa naman ito. Oo, magaling mag-gitara si Minyong, no? Oo. Tuloy-tuloy ang kantahan dun eh. Oo, pero after the 2 years ago na yun, ano, nakakagitara ka na, nakakabalik ka na sa Bumalik gitara. na at least sa 80% ang aking recovery since yung stroke. So, Doctor, how do we evaluate Mr. Minyong ko? Nung una kong makausap si Minyong, ay kinunan ko siya ng history. At yun nga, isa kalahating taon ng nakakaraan at siya ay naka-experience ng mild stroke. Pero yun nga, hanggang ngayon ay meron siyang nararamdamang pangangalay, numbness dito sa kanyang left upper extremity. No? At yun ang gusto niyang mapatingnan sa atin, no? Kung bakit hanggang ngayon ay may nararamdaman siyang ganoong simptomas. No? At babanggitin ko na rin na napapansin ng kanyang boss sa kanyang show na parang siya daw ay matamlay at may paninilaw ang kanyang kulay. At overall, parang hindi siya may energy na katulad nung dati. Especially after na siya ay magkaroon ng stroke. Kulang sa sigla. Yun nga, kulang sa sigla. Parang may kalungkutan, no? Parang na-depress after the stroke. Pero mabuti na lang at siya ay pinayuhan ng kanyang boss na magpatingin. Alright. Para malaman bakit mayroon ka pa rin mga ganitong nararamdaman at yun nga, ang kapansin-pansin na pananamlay habang siya ay nasa trabaho. So, yeah. So, nagkaroon siya ng executive check-up yata, Dr. Yes, so after, yes, Miss Yas, after kunan namin siya ng history and of course quick physical exam, ay nagpayo kami na mabuting
mag-undergo siya ng executive check-up. Unang-una para malaman natin, bakit siya na-stroke? Ano ba ang nangyari? Anong meron siya? At naka-experience siya ng mild stroke. So, ang pinayo ko sa kanya ay mag-undergo nitong aming executive check-up B na package. Dito sa package na ito ay may mga tests na gagawin, blood tests, x-rays, and diagnostic exams. Cardiovascular-wise, because we think na baka isa sa mga dahilan na siya ay na-stroke ay may relasyon sa kanyang puso or sa kanyang blood pressure. Ano-ano yung mga check na kinuha natin sa kanya? Unang-una, after makunan ko siya ng history at magawan ko siya ng physical examination, ay may ipinayo ako sa kanyang executive check-up package. At sa ganang akin, ang palagay ko kailangan niya ang executive check-up package B na namin dito sa Manila Ano Med. naman po ang kasama dun sa executive package B po? Dito sa executive check-up package B ay may ginagawa yung mga blood tests. And aside from the blood test, may blood chemistries para malaman namin kung siya ay may diabetes. Tinignan namin ang kanyang mga levels ng kanyang cholesterol, uric acid. And in-examine din ang kanyang dumi at ihi. Okay. Kasama rin dito ang eksaminasyon ng x-rays at ECG Alright. at ultrasound din ng buong abdomen. Meron tayong consultation with 3 specialists. No? Meron kaming pinipiling 3 espesyalista na sa tingin namin ay kailangan niya base sa kanyang karamdaman. At ang ipinayo ko ay matingnan siya ng isang neurologist, isang cardiologist, at ang gastroenterologist. Alright. Kasi kasama rin sa package na ito ang pag-examine sa pamamagitan ng flexible proctosigmoidoscopy. So may screening na rin for colon cancer. Yes, tama. Kompleto pala. Doktora, I understand binago yung kanyang medications at nadagdagan nga tayo yung medications niya. So, doktora, bakit ganoon? Bakit lalong nadagdagan? Does it necessarily mean na lumala siya over the 1.5 years? Ang hindi natin malaman kasi base nga sa history ko kay Minyong, wala siyang regular talagang check-up with a specialist. Okay? At nung tingnan nga siya ng ating cardiologist, mataas ang kanyang blood pressure. So yung kanyang maintenance maring kulang or mas sa tingin ng ating cardiologist mas magandang palitan ng ibang gamot. Baka yan yung dahilan kung bakit nagkaroon ng stroke. May undetected high blood pressure pala si Minyo. Yes. It's probably the biggest risk factor. Actually, when you look at the risk factors for global mortality, high blood pressure is still the #1 cause of most deaths worldwide. And a lot of patients will deny that they have high blood pressure kasi wala naman silang naramdaman na masakit sa batok or anything. They feel fine. They're Walang masigla masakit sa sila. dibdib. Eh, kahit kunan mo na mataas ang BP, sinasabi ng patient, ay wala akong high blood, mali siguro yung pagkuha mo. Wala talaga akong naramdaman. And they refuse to take medication. Very true. But unfortunately, hypertension left uncontrolled, sisirain yung mga ugat mo and you get strokes, you get heart attacks, kidney failure, retinopathies, maraming complications ang high blood pressure. Problema yan. But before we continue with our discussion, mga kasambahay, panoorin muna natin ang Baby Talk. Hello mga mommy at daddy, ako po si Dr. Katrina Flor Cruz at ito ang Baby Talk. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang tungkol sa mga gadgets. Kasama po natin si Mommy Ree at ang kanyang 2 taong gulang na anak na si Yel. Importante po na subaybayan po natin or alalayan po natin ang ating mga anak pagdating sa paggamit ng mga gadgets. Pag sinabi natin gadgets, kasama po dito yung mga cellphone, laptop, tablets, kasama na rin po ang pagpanood ng TV. Sa current recommendation po, pinapayo po ng mga doktor na wag muna po sanang i-expose sa mga gadgets ang ating mga anak edad 2 years old pababa. Dahil po, importante po na ma-develop ang kanilang mga motor skills, ang kanilang learning skills, ganun din po ang kanilang social skills sa panahon na ito. Kung sakali man po na umabot na po ng 2 years old at pwede na po natin silang i-expose or paggamitin ng mga gadgets, siguraduhin po natin na i-limit po natin sa 2 hours every day. Ibig sabihin po nito, combine po ang 2 hours na yon na paggamit ng lahat ng tablet, cellphone, laptop, ganun din po ang papanood ng TV.
Pagka po tayo ay gagamit ng handheld at may application po, piliin po natin yung mga appropriate lamang sa edad ng mga bata. Huwag po natin silang paggamitin ng mga application or panuorin sa handheld ng mga bagay na meron pong mga violence or hindi po akma sa edad nila. Ganun din po tuwing sila yung gagamit ng gadgets. Gawin po nating involved ang ating mga sarili. Tulad lang po nang nagbabasa tayo ng libro sa kanila. Halimbawa po, itong si Yel, gumagamit po siya ng handheld. Ang pwede pong gawin ni Mommy Ree, kausapin din po niya at ituro kay baby kung ano po yung kanyang mga nakikita. Okay. Oh, Yel, what's this? Is this a dog? What did the dog say? Oh, how about the cat? Okay, and then, what did the cat say? Okay. How about the elephant? Oh, very silent elephant, right? Okay. So, yun po. Tuwing gumagamit po tayo ng gadgets kasamang ating mga anak, kausapin po natin sila at ituturo po natin kung ano po yung nakikita. That way, hindi lang po yung kanilang visual or ang pangtingin ang nade-develop. Ganun din po ang kanilang language at ang kanilang mga auditory skills. So, yun po mga mommy at daddy. Ngayong araw, pinag-usapan po natin ang ilang mga guidelines tungkol sa paggamit ng gadgets sa mga bata. Muli, ako po si Dr. Katrina Flor Cruz at ito ang Baby Talk. Up next, you can find it in your plate of garden salad. Find out the nutrition value of arugula in Naturally Yours. While our expert doctors will tell us why we need and what's the importance of having an executive checkup. All these and more when Doctors on TV returns. At nagbabalik po ang mga kasambahay, ang Doctors on TV. We're still here at Manila Med, together with us, Dr. Hervasio and Min Yong, our patient who just had a stroke 2 years ago. So, Doktora, he underwent Executive Checkup Package B. So, Doktora, si Mr. Min Yong underwent Executive Package B. Ano na yung mga ginawa sa kanya at yung mga results nito, Doktora? Ginawa namin ng itinerary, si Munyong, para susundan niya. Okay. This is related to yung fasting kasi kailangan hindi siya kumain ng 12 hours bago siya kunan ng mga blood tests. Okay? Kasama sa package na ito, pagpunta niya sa umaga, pupunta siya ng admitting section, ay dun muna siya pupunta sa ating laboratory Alright. for the blood tests. Okay? Pununan siya ng complete blood count Okay. plus yung ating lipid profile PSA, which is our prostate serum antigen, Okay. na aming inirekomenda sa mga kalalakihan greater than 40 years ng edad. This is screening for prostate cancer. Yes, correct. Kasi common na rin ang prostate cancer sa Philippines. At kasama rin itong tests for kidney, liver function, as well as yung uric acid and cholesterol. Siyempre, blood sugar, Doktora, kasama Oh, doon. of course, kasama yon. Mahalaga yon. Kasi pwede rin yung isang risk factor kung bakit siya... Oo, diabetes is another silent disease that can result in stroke. Tama yon. At naisama ko na rin ang thyroid function test sa kanya dahil maaari din naka-contribute yan sa kanyang present condition. Kasi kung hypothyroid siya, baka yun yung cause kung bakit siya naging matamlay. Nangihina. Nangihina, pwede rin yan. After the tests, ay magbabrunch muna siya, kakain muna siya, pahinga konti, and yung next portion ng itinerary ay ang kanyang whole abdomen ultrasound. Alright. Important din, tingnan natin kung kumusta ang kanyang Internal organs. Liver, pancreas, spleen, kidneys. Correct. So lahat yun titingnan, Doktora, lahat na makikita sa abdomen niya, titingnan lahat yun, no? Yes. Nandun na rin naman tayo. So, gawin na might as natin. well. No? Might as well. Kasi may mga karamdaman nga na maaring wala siyang nabanggit na sintomas sa akin. Pero actually ay may mga senyales na makikita natin dito sa mga tests Tama, na yung ginagawa prostate natin. enlargement na nakikita sa ultrasound. Minsan liver masses, minsan gallstones or May kidney accident stones. na nakikita, Correct. na hindi sinadya. And then after that, doon na siya sa x-ray
to evaluate the lungs and the heart and the possibility of any growths in the lungs. Or also. infection, Doktora. Or infection. Para saan naman po yung barium enema, Doktora? This is a screening procedure para malaman din natin kung meron siyang problems dun sa kanyang gastrointestinal tract. And it's also a screening for possible colon CA. So, ginawa na rin natin yun. So, Dr. Mr. Minyong also underwent an electrocardiogram or ECG po, no? Yes, he did. Ang huling bahagi ng itinerary niya for the executive checkup package B ay itong ECG at treadmill stress test. At meron na tayong mga resulta ng mga tests na ito na ginawa sa kanya. Ang kanyang CBC, ang kanyang fasting panel, Okay. kasama dito ang blood sugar, cholesterol, uric acid, at saka yung kanyang lipid profile are all within normal limits. Oh, okay. Yeah. So, Ang hindi kanyang- siya anemic po, Doktora. Hindi naman. Wala rin siyang diabetes. Wala rin. Oh, yung liver test, okay. Okay din. Okay. So, yung paninilaw niya is not from a liver problem naman, ha? Correct. Okay. Kidney test, okay din. Kidney Doktora? tests are also okay. Okay, very good. PSA is normal. PSA, so no prostate cancer. Correct. So, Alright. thyroid. Thyroid function tests are also within normal Okay. limits. So, hindi ka daw hypothyroid. Okay. Normal din ang kanyang chest x-ray. Okay, so walang TB. Walang TB. Ang Okay. kanya ring ultrasound is normal. Okay. So, walang gallstone, walang kidney stones, liver masses, pancreatic mass, wala. Same with his ECG. Okay, very good. It's just, isang araw lang yun. One Okay. day, ginawa. So in just one day, a very comprehensive checkup. So, hindi mo kailangan mag-absent sa trabaho mo ng ilang araw just for a checkup, no? But this one day of comprehensive checkup will go a long way in terms of preventing future problems. We tell patients if you just had regular checkups, hindi ka ma-admit for a stroke this year. Kasi na-detect natin ng mas maaga na mataas ang cholesterol mo or mataas ang BP mo pala. And later on, mga kasambahay, we'll be talking about the other tests that we did to Sir Minyong. But first, let's watch the updates on Naturally Yours with Miss Yas Muralla. Magandang araw mga kasambahay and welcome once again to Naturally Yours. Today, pag-uusapan natin ang isang bukod tangi na vegetables na napakasustansya at pwede mag-sustain sa atin everyday. Ito ay ang arugula. Ang arugula ay isa sa pinakapaborito ko dahil ito ay nagtataglay ng napakaraming vitamins and actually, since ito ay napakatingkad, nagkukontain ito ng napakataas na protein at lahat halos ng amino acids nandito. Mga kasangbahay, para maging healthy ang ating katawan, dapat mahusay ang ating digestion. Ito ay nagtataglay ng napakaraming antioxidant. Mga mamis, ang antioxidant, ito lang naman ang kumakain ng nasisirang cells natin sa katawan na maaaring makasira ng ating organs and worse, pwedeng mag-develop ng cancer sa ating mga katawan. Number 2, nagtataglay din ito ng napakaraming enzymes. Ang enzymes na yan, naglilinis sa ating katawan, especially dumi sa ating mga bituka. The more you eat arugula, mas bababa ang ating mga cholesterol at triglyceride dahil sa mataas na fiber content. At the same time, kung meron pa tayong nakain na posibleng ma-convert into bad fat or bad sugar, ito ay kaya niyang i-regulate. Ang arugula ay kumpleto din ito sa vitamin C, vitamin A, magnesium, na very good sa ating antibodies, no? And of course, zinc. Hindi pwedeng gumana ang ating antibodies kung walang zinc sa ating katawan. And of course, together with it is manganese. Itong mga component na ito ay nagpapataas sa ating natawag na immune system. And of course, huwag nating kalimutan dahil ito ay dark vegetables, dark leaf ito, ang ating arugula ay nagtataglay ng vitamin K. Ang trabaho ng vitamin K ay pagandahin ang function at ang health ng ating mga buto at the same time ang quality ng ating mga dugo. So kapag tuloy-tuloy natin itong kinakain, hindi tayo magkaka-anemic. Yung mga anak natin magkakaroon ng active na mind. There are many ways to make our arugula taste better. As is, masarap na siya for me, but mas lalo siyang masarap kapag inaluan natin ito ng ibang vegetables. Mga kasambahays, you may also add in dressing. Ang dressing natin is made of olive oil
na pwede nating lagyan ng pepper, pwede nating lagyan ng honey para siya ay tumamis ng konti, at lagyan din natin ng konting salt para mas masarap ang kanyang lasa. Now, subukan natin. Mga kasambahay, yung salad preparation na ito, hindi lamang to sa appetizer. Maaari siyang maging main dish mo. Pwede kang mabuhay dito dahil ito ay nagtataglay ng halos kumpleto na vitamins. Kumpleto sa amino acids at mataas din ito sa energy-giving component. But, ang paborito kong refreshment, paborito kong juice would be the greens. Anong difference ng greens sa mga tinatawag natin na fruit juices? Ang greens, mga kasambahay, ay napakahusay dahil ito ay mababa ang kanyang sugar content at ito ay hindi ka tataba. So kahit na marami kang iniinom na greens o kinakain na greens, hindi mo ito ikakalapad. That's why it's very ideal for those na ayaw tumaba o ayaw magkaroon ng problema sa puso. Kaya pwedeng masarap ang healthy na food depende sa ating preparation. Sa susunod nating pagkikita, pag-uusapan ulit natin ang ating health. Dito lamang yan sa Naturally Yours. Up next, know more about the significance of executive checkup procedures when Doctors on TV returns. And welcome once again mga kasambahay to Doctors on TV. We're still here at the Executive Checkup Lounge of Manila Med. Kasama pa rin natin Dr. Hervasio and patient Minyong. Marami na tayong na-discuss ng mga procedures, no? Doktora, ano pa yung mga procedure na ginawa natin kay Minyon? May mga procedures na karagdagan na ginawa pa natin kay Minyong. Isa rito ay ang flexible sigmoidoscopy. Ito ay ginawa niyang ating gastroenterologist, si Dr. Jane Ricaforte Campos. At siya ang magbibigay ng kanyang evaluation at possible management base sa mga nakita niya after magawa niya ang procedure. Okay. So ating mga kasambahay, ang ginawa po natin dito is parte ng executive check-up na tinatawag na flexible proctosigmoidoscopy. So ito po ay paraan ng pagsilip ng malaking bituka na kung kapiranggot lang po yon, first 25 centimeters, bandang kaliwa po ng ating large intestine, na kung saan po, doon po nakikita yung mga usual lesions na ayaw nating makita. Ano-ano yung pwedeng makita? Tumor, okay? Polyp, diverticulosis, at saka syempre kasama doon yung pagtingin natin kung merong almoranas yung pasyente. So sa inyo po, Mang Roland, nakita ko po meron kayong tinatawag na grade 1 internal hemorrhoids. So ano po ba ito? Parang kuntil po ito ng ugat natin na nagagalit po siya pag tayo parating constipated o hirap dumumi, kung kayo po'y ire ng ire, hindi mapakali, hindi makahintay na makadumi at pinipilit na ilabas. So ito po ang nangyayari, nagagalit po yung mga ugat natin dun sa tumbong ng ating puwetan. Okay? So, ang nakita ko po sa inyo is yung grade 1 internal hemorrhoids. Wala naman po tayong gagawin sa ngayon kasi po hindi naman kayo nagkaroon ng pagdudugo. Okay? So, pwede hong magdugo. Expected po yun. So, kung magdugo man, pupunta kayo sa doktor. Siyempre, kasi ang dugo, nakaka-alarma po yun. So, sa ngayon po, wala naman pong kailangan gawin doon sa grade 1 internal hemorrhoids nyo. Meron hong paraan para makaiwas tayo ng komplikasyon tulad ng pagdudugo, no? So, kailangan po maraming gulay, maraming tubig, at kailangan din po gumagalaw po tayo, naglalakad. So, kung kayo po babiyahe ng malayo, kung siya pupunta kayo Amerika o Europa, syempre 14 oras ang biyahe nyon. So, kailangan po yung upuan nyo medyo parang donut, para nahanginan po yung ating tumbong at hindi po siya lalaki yung ugat at posibleng magdugo. Okay? So, wala hong kailangang alalahanin. Ang susunod po yung executive check-up, pag ganito pong findings, pwede hong every 5 to 10 years. Okay? So Sir Minyong, kamusta naman yung experience mo sa flexible sigmoidoscopy? Talagang komportable. Okay. Very relaxing. Hindi ka pinatulog nun, no? Walang anesthesia? Wala. Oo, saan pupunta
komportable kasi may ginamit naman yata na gel doon. Meron. Tsaka sinasabi nila masakit lang, hindi naman eh. Wala kang naramdaman. Oo, wala. Tsaka konti lang yung pinapasok. Hindi siya yung parang colonoscopy na talagang buong colon man. Nakikita mo sa screen yung ginagawa sa'yo eh. Habang, Kaya hindi ka natatakot talaga. Hindi, oo, talaga. Sabi nga ni Direk, may parang massaging kind of At effect. saka pinapaliwanag ng doctors na Yung procedure na to, bakit kung ano ginagawa niya, gagawin. tinuturo niya sa'yo. Oo. Oo, mahusay. Yes. Hindi ka natatakot. At walang reason kung bakit matatakot ka. Actually, educational din eh. Oh, natututo ka Hindi eh. mo alam na ganun pala. May mga ganun pa ng medical procedure. Yun din naman pala nakakatakot at very comfortable naman siya. Doktora, ano pa yung mga procedure na ginawa natin kay Minyong? Ginawan din natin siya ng procedure na tawag nating barium enema. At part of the preparation ng procedure na ito ay pinaiinom namin siya bago matulog ng castor oil or Laxotrol. Okay. At kinabukasan ay ginagawa nga itong procedure na ito in which may inilalagay na isang parang kulay gatas na liquid through the Sa anus mo. the anus. Okay. Sa enema talaga. Enema Enema. talaga. And then after which, x-rays are taken. Okay. The procedure itself pertains to having the patient lie in a fetal position, then being inserted with a catheter-like probe to his anus or rectum. Once at the level of the rectum, we will apply the barium enema. Then, for a certain amount was given, we will look first for the hepatic flexure. Then, going to the, after seeing the hepatic flexure, barium enema will go to the transverse colon. Hepatic flexure transverse, then hepatic flexure. As you can see, the patient's colon has no outpouching, has no filling defects, which may connote a mass or diverticuli. The barium enema will end per se once the barium reaches the terminal ileum, which is here. So after reaching the terminal ileum, the kit would be clamped. The patient we will take several shots in different position. Then those shots will be thoroughly examined. Then consultant will look at it for final reading. As you can see, Mr. Prado's barium enema was very well within the normal range or limit of a person his age. How was the procedure? Was this an uncomfortable procedure? Okay na okay. Okay? Okay na okay. At saka maganda eh, dahil matututo ka rin dahil during the course of yung procedure, pinapaliwanag ng doctors kung bakit ganito, ganyan. Alright. At nakikita mo visually yung talagang actual na ginagawa sa'yo. May screen doon. Nakikita mo din na ngayon ko lang na-experience to. Tsaka maganda talaga. Okay. So, Overall. ano sabi sa'yo? Normal bang result mo? Ayon sa test, doc, di ba? Normal Yes. daw. Normal. Okay. So, no colon cancer, walang tumor. Kasi balita natin, medyo natakot at first si Minyong dun sa procedure eh. Doktora, yun yung kinakatakot yata niya, yung barium, no? Yung parang kulay gatas na minention natin earlier. Para saan yung kulay gatas na yan, Doktora? Yan ang nagsisilbing parang pinaka-dye natin. Okay? After kasi ibigay yung barium na yan, ay kinukunan siya ng mga films, x-ray films. At yun ang tinitingnan ng ating radiologist. Okay. So he can determine kung may mga tumors, formations, and everything. Parang dye pala talaga, no? Na pagdadaan siya, malalaman mo kung may bumara. Kasi radio opaque nakikita sa x-ray. Yes. Tsaka tinitwist ka ng doctor, may mga shots sa bawat May iba-ibang angle. Okay. Ang gulo. talagang Ay, nakatuwa. talagang experience talagang kakaiba. So, next, Doktor, may Mayroon pa isa pang siyang procedure na pinagawa. yes. Ang huling bahagi dun sa itinerary ng Executive Package B para kay Minyong ay itong resting ECG Alright. at ang treadmill stress test. Oh, okay. Na kinokonduct naman ng ating cardiologist na si Doktora Emma Gaspar Trinidad. Well, in his case, he came in for executive check-up. And when we did the interview, we found out that
he had a history of stroke in 2014. He also has hypertension for which he is supposed to be on medications, but unfortunately he was not taking his medications religiously. When he came in for checkup, his blood pressure was elevated at 140 over 100. So part of the executive checkup is the cardiovascular workup is to do some blood chemistries to see if the sugar is high, if his cholesterol is high, if his kidney function is okay, no? And then physical exam to see kung mataas ba yung blood pressure niya, maganda ba yung heart sounds, may irregularities ba sa tibok ng puso, since meron din siyang stroke dati, kung meron bang residual neurologic deficits. Unfortunately, on PE, his blood pressure was elevated. So, the other thing that you have to pay particular attention to is since dahil nagka-stroke na siya dati, kung meron ba siyang mga neurologic deficits. Now, we had a neurologist on board who evaluated him. Okay naman daw yung findings ng neurologist. There were no residual neurologic deficit in terms of strengths of upper and lower extremities, but there's still some slight facial asymmetry. Okay? So he was sent home after that checkup with some medications to control his blood pressure and also cholesterol lowering agents, what we call statins, to reduce the risk of having another stroke or even a heart attack. He was also given aspirin, and so now, since his blood pressure is well controlled, we can proceed with the treadmill exercise test. And thank you very much, Dr. Emma Gaspar Trinidad, for our treadmill test for Sir Minyong. Ang galing mo pala tumakbo, Sir Minyong. Husay. Maratonista, no? Sanay na sanay. Tsaka very nice yung body na niya. And very comprehensive talaga, Doktor. Ang daming test na ginawa, hindi lang sa blood, pero x-rays and barium and sigmoidoscopy pa nga. Aside from pharmacologic treatments for Sir Minyong, ano pa bang i-recommend natin sa kanya? Bukod doon, nag-recommenda kami siyempre ng lifestyle change, proper diet, and healthy lifestyle change, proper diet and nutrition. Mahalaga Marami yan. nang bawal sa'yo siguro. And take your medications as directed by your doctor. Okay. Siyempre, exercise, maintain weight, lose a little bit of weight kung And pwede. happy Huwag masyadong disposition. Lahat na nakikita mo magaganda. Oh, Gusto happy ko naman yun. sila sa pundahan parati. Ay, lagi. Walang tigil na tawa nga yung Oo, tsaka pundahan. sayang mo. Sana may gitara tayo kasi relaxing yung Kakanta ka. gitara. Kakanta ko. So, Doctor, just a quick recap on the results of the executive checkup ni Sir Minyong. So nagawa na natin ang kabuuan ng Executive Check-up Package B para kay Minyong. At base dito sa mga natanggap nating mga resulta ay normal. Normal halos lahat ng ginawa sa kanyang mga tests. At yun na lang ang ating focus ngayon sa kanya ay yung ito nga nagkaroon siya ng previous mild stroke and prevention of risk factors. Okay. Katulad ng pagkontrol, katulad ng blood pressure, no? Kailangan na makontrol natin ang kanyang blood pressure plus other medications like his aspirin, his lipid-lowering drugs, no? Very important. So, Doktora, thank you very much for your time today. Marami po kaming natutunan sa episode na to. Any final words sa audience po natin? Para sa ating mga kasangbahay na nanonood sa kanilang mga tahanan, hinihikayat ko po kayong lahat na mag-undergo ng executive check-up or even just go see your doctor para mabigyan kayo ng payo ukol sa inyong kalusugan at kung ano ang mga kailangan ninyong ipagawa para ma-maintain ang inyong kalusugan. At kung kayo po ay interesadong magpa-executive check-up, ito po ang numbers namin dito sa Manila Med. Tumawag lang po sa aming number, trunk line 523-8131, local 2655. Inaasahan ko po na
maski papano ay nabigay namin sa inyo ang kahalagahan. An ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya magpa-executive check-up na po tayong lahat. Maraming salamat po. Oh, and very impressive ang facilities dito. Napakalinis, napakaganda. Oo. And what I heard is, habang nag-aantay daw si Minyong, meron siyang lounging area para relax sa mga pasyente. Totoo yan, Doktor, ano? Totoo yan. Dito, ito ang aming executive check-up lounge for outpatients. Yung mga hindi gusto magpa-admit. Meron din kaming mga executive check-up rooms, no, na talagang exclusively for them. At yun ay para sa mga pasyenteng gusto namang ma-admit during the procedures. It's important that we separate well patients from those with infectious diseases, no? Kasi ibang tao ayaw pumunta sa hospital para magpa-check up kasi baka natakot sila, mahawa sila ng mga infectious diseases. Kaya dito nakaseparate yung wellness patients from the Tsaka wala main kang hospital. maamoy na anything off, Oh, no? it's very clean, no? I feel like Very we're in clean. an art museum nga here in Para Manila tayo Med. nasa hotel lounge. Actually, kung naghihintay ako, talagang relax na relax ako doon sa room. Habang hinihintay ko. Importante, Yes. no? Tsaka yung mga doctors nila, tsaka yung nurses. Accommodating. Accommodating. Very. Gone are the days ng hospital settings natin, talagang feeling hospital, no? Right. So far sa experiences natin. Because previously, hospitals targeted sick patients. But now we're going to preventive medicine. There are many diseases that we can prevent or detect early to prevent complications later on. Kagaya na rin itong mga executive check natin. Na hindi naman tayo nag-anticipate. Pero tayo naman ay nagpiprevent. Right. Kahit si Sir Minyong tuwang-tawa sa mga Yes. nangyari. Yes. Nawala yung takot niyan. At first, medyo may takot pa siya. But later on, relax na relax ang kanyang pakiramdam. So we enjoy niyo mga kasambahay. Have your executive checkup here at Manila Med. Huwag muna kayong alis. Magbabalik pa po ang Doctors on TV. Up next, get tips from the medical expert on how to maintain optimum health when Doctors on TV returns. At nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. And we're nearing a close, Miss Yas. Naintindihan na natin kung bakit napaka-importante ang executive check-up. I heard you just had your executive check Yes, I got a blood recently. test, I got Good. my x-ray, my ECG. Normal naman lahat except my uric acid. Kailangan mag-diet na. Bawas tayo sa matataas sa uric na pagkain, ha? Oh, ikaw din, Miss Yas. Ako, kailangan, kahit pala wala kang nararamdaman, kahit anong simptoma, kailangan nagpapa-executive check-up. Hindi naman natin gugustuhin na magkaroon ng problema. Eh, paano kung meron? Correct. So, early detection is It's what we can do. better. Mas mabilis tayo ang mahanapan ng lunas. Of course, we would like to thank Manila Med for being very accommodating today, especially to the President, Mr. Jose Rolando de los Santos, the Vice President for Operations, Dr. Kai Dinglasan, Medical Director, Dr. Emma Gaspar Trinidad, of course, to our guest today, Dr. Ana Isabel Hervacio, the head of the Center for Comprehensive Care. Also like to thank Dr. Jane Ricaforte Campos, gastroenterologist, Dr. Glenn Vincent Yason, Head of the Department of Radiology and Imaging, Dr. Nikki Rose Manalili, Neurologist, and Dr. Anthony Dolor, Deputy Director of Ancillary Services. At of course, mag-hello ako. Ulitin ko kay Dr. Kai Dinglasan. She's a friend of mine. Hope to see you, Dr. Kai, with Dr. Letty. And of course, thank you din kay Mr. Walter Co of Creative Bakers and the healthy bread on everyone's lips. Okay, and thank you also sa LRT and of course the only natural and real vitamin C, which is Fiber C. Okay, a quick shout out to Dr. Lady Rufi Tagula. We miss you hello. today. Yes. Also, hi to the viewers from Tawi-Tawi Medical Center. Very loyal viewers. At sa family ko sa Iloilo and actually all over the world. Also, I'd like to thank the very beautiful and accommodating Miss Laika. Yes, dapat talaga, no? May mga magaganda na ganyan. Pero hindi matakot yung mga patients pag nagpa-executive check. Ma-encourage pa sila. Ma-encourage. Ayan, and hello to my son, Ayon, and to my family in Pasig. And of course, mga kasambahay, meron po tayong bagong social networking app. Please download Quipsphere and follow us at Doctors on TV. Break the silence. Until next week, mga kasambahay, be safe and stay healthy. Magkita po ulit tayo sa susunod na linggo. Dito lamang sa
Doctors on TV.